Nagbabalik po ang opinion ko. Kasama niyo po Darlene Olanyo. At sa puntong ito mga ka-music, para mas lalo pa nating maunawaan ang usapin hinggil po sa impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte, meron po tayong makakasama sa ating talakayan. Kasama po natin ngayong umaga ang litigation lawyer at political analyst na si Attorney R.B. Buenaflor. Magandang umaga, Attorney. Attorney? Parang nakamute po ata kayo. Ayan po. Ayan. Sino po ba? Good morning po, Attorney. Apo, magandang umaga po sa inyo, Ma'am Darlene. Thank you very much po at ako'y naimbitahang muli dito. Also, magandang umaga rin po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Yes po. Maraming salamat po. Yes, pinag-uusapan namin, Attorney, ito nga pong impeachment complaint laban kay BP Sara. At simulat sa poll, kino-question na po ng kampo ni BP Sara ang House Justice Committee panel dahil parang nag-a-assume raw ito, Attorney, bilang impeachment court na dapat daw po Senado ang gagawa. Pero sang-ayon po ba sa batas? Ito para maunawaan po nating lahat, para kasama na din po yung ating mga tagapakinig. Ano po ba yung demarcation line or limitasyon or pagkakaiba in terms of roles and responsibilities ng House at Senate sa usapin po ng impeachment complaint? Okay, well, unang-una, napakaganda ng topic na ito and it's also a good opportunity para sa sambayan ng Pilipino para mas madagdagan yung kaalaman. Pagdating dito kasi yung sinasabi natin na demarcation line, actually malinaw siya pagdating sa konstitusyon natin, yung pinakapuso, yung pinaka-meat nitong issue talaga natin dito, meron po itong constitutional basis, In fact, ito po'y makikita po dun sa Article 11, Section 3 po ng 1987 Constitution na siya pong namamahala doon po sa buong proseso ng impeachment mula sa simula hanggang katapusan po, So, ayon po kasi dito sa Section 3, Paragraph 1 po, noong 1987 Constitution, yung po kasing House of Representatives, ito po ay mayroong exclusive power to initiate. Okay? Yan pong keyword na initiate all cases of impeachment. So, pansinin natin yung salitang initiate na yan. Ibig sabihin po niyan, sila po yung mag-a-action. Magsisimula, hindi po maghatol. So, dun pa lang po, medyo alam na natin yung direksyon kung saan papunta, But for purposes po ng consumption ng ating mga tagapakinig, medyo laliman natin ng konti, Yung po kasing tungkulin, ng House of Representatives, para po silang magiging, how do we say, prosecutor po, Yes. Prosecutor, ng ating bansa. And sa proseso po ng mga kaso, bago po ito lumulusot o umaakit sa korte, syempre po, ito po'y dapat ini-evaluate muna kung mayroon nga bang merito ang kaso doon pa lamang sa mababang kapulungan. Ano po? Yes. So, yung tungkulin po nila, gaya ng sabi ko, para po silang magiging prosecutor ng ating bansa. Ngayon, yung tanging tanong nila dyan, meron nga bang sapat na basihan para ituloy yung kaso paakyat sa Senado na magiging korte po, para alamin, hatulan kung ano ang dapat hatulan, pagdating sa mga impeachment complaints. Ngayon naman po, sa kabilang banda, sabi rin naman po sa same section po ng Article 11, Section 3, pero this time sa Paragraph 6 naman ng 1987 Constitution, nagsasabi naman po dito na ang Senado, yung pong ating Philippine Senate, ang may sole power to try and decide all cases of impeachment. Napakalinaw, Doon po kasi mangyayari at dapat mangyari yun pong buong trial. So, sa atin pong experiences in the past, like nung panahon po ni Presidente Erap, nung pong panahon ni former Chief Justice Corona, di po ba? Televised yan noong panahon, Doon po nangyayari yung pong cross-examination, yung pong pagpepresenta ng buong ebidensya, di ba? Mula po sa magkabilang panig. At doon din po lalabas sa Senado, yun pong huling desisyon pagdating po sa matter of impeachment. Okay, ngayon po, sinasabi ng depensa naman po sa pamamagitan ni
Attorney Michael Powa, no, Yes. dito sa kampo ni VP Sara, na yun daw ginawa ngayon ng House of Representatives Committee on Justice, parang lumampas po sa Opo. mandato nila. Well, meron po itong puntong legal, no? Kasi ayon po dun sa Section 3, Paragraph 2 din po ng same Article 11 po ng 1987 Constitution. Yun po kasing committee, no, yung Justice Committee po ay mag-e-evaluate lamang, no, ng verified complaint pati po yung mga attachments nito. Pagkatapos dapat po silang magsumite ng kanilang report sa loob ng 60 session days, no. So kaso nga lang po parang hindi po ganoon ang nangyari, Parang no? may mini Kasi sa mga trial. nagdaan na hearings, tinanggap ng House Committee yung testimonya mula sa iba-ibang mga resource persons, kagaya po ni former Senator Trillanes. Pagkatapos, nagsabi na pa sila, no, ng AMLA, no, AMLC records, sa BIR, di ba? At nag-conduct sila ng mga detalyadong financial scrutiny, no? Pagdating sa mga account na related kay VP Sara, no? Yung ganitong kalawak kasi na proseso, masyado siyang sumobra doon sa role, no? Ang tawag natin dito ay ultra vires, no? Meaning, yung pagkilos nila ay lampas sa kanilang konstitusyonal na mandato, no? Kasi yung ginagawa nila, sa totoo lang, dapat ginagawa yan sa Senado. Diba, no? Kasi, distinguished naman kasi talaga yung Pagkakaiba. impeachment case mula sa impeachment proceedings, So, babalikan ko, gaya ng sinabi ko kanina, no, ang House of Representatives ang mag-i-initiate. Pagkatapos, ang Senado, constituted as an impeachment court, sila yung magta-try at magde-decide nito. Yeah, Di ba? so, attorney, yung pansamantala na pagitan, no, ng dalawa na yan, yan yung pinaka-central na usapin dito. So, makikita natin, medyo lumalampas, pero sinasabi naman ng kabila, hindi kasi kanilang konstitusyonal na mandato yan. Pero kasi malinaw po ang konstitusyon. Distinguished po ang mga role ng House of Representatives, pati po ng Senado. So doon pa lang po ipag-isipan na po natin ang maigi yan. Ano po? Attorney, so kahapon sa naging pagdinig, kabilang din sa naging highlight, yung pagdidesisyon ng House Committee on Justice na hindi buksan yung box, yung kahon mula sa BIR na naglalaman po ng income tax return sila BP Sara at ng asawa po niya na si Attorney Manasseh Carpio. So sa tingin po ninyo, good move po ba yon para sa part ng House Committee on Justice? Kasi yung ibang mambabatas tumutol doon dahil nga baka daw magkaroon sila ng mga paglabag. Ano pong masasabi niyo doon, attorney? Well, yun sa kaganapan na yan, yung pag-decide ng House of Representatives na hindi buksan yung box na yan, it brings us back noong impeachment proceedings nung time ni Presidente Erap. Yes. Naalala niyo yun kung magbubukas nga ba tayo ng bank details, no? And then versus bank secrecy laws, binalik tayo no? History repeats itself. Now, ang kaibahan nga lang dito, yung ating House of Representatives, no, Committee on Justice, they erred on the side of caution, no, in my opinion. Yes. Kasi sa totoo lang madami kasing magiging conflict diyan no? Some would argue na hindi, constitutional na mandato namin to. Gusto naming malaman ng katotohanan. And then on the other side, meron namang nagsasabi na abay teka paano naman ang sinasabi ng ating batas, no? So yun ang timbangan, ano? Ngayon, masasabi natin na siguro yung pagboto na yan na huwag buksan, yan po ay naging magandang hakbang, Kasi hindi po ito yung yung stage, no? Na dapat siyang pasukan. At the same time, for me, in my legal opinion, hindi po ang House of Representatives, no? Dapat gagawa. Dapat gumawa niya, no? Mag-decide kung bubuksan o hindi, no? So tama lang din naman po, wala naman pong mali doon sa hindi pagbukas. Tsaka tandaan po kasi natin, yun po kasing mga personalidad dito, hindi po kasi lahat mga hindi po sila lahat na mga public officials. Like for example po, yun pong si Attorney Mans Carpio, Yes. no?
Asawa po siya ni VP Sara. Pero tandaan po natin, isa rin po siyang pribadong citizen. Yes. Di po ba? So, meron pong right to privacy yan. Kaya nga po, meron po tayong mga banking privacy laws, bank secrecy laws, no? Pagdating sa aspeto na yan. So, yan po ang yan po ang mga dapat natin ikonsidera. Nakakita na po ang House Committee on Justice ng probable cause para maipadala po yung impeachment complaints laban po kay VP Sara Duterte sa House Plenary para pagbotohan. Ano po, attorney, yung asahan natin dito? Well, yung susunod na hakbang dito, no, yung dapat nating asahan, no, siguro abangan, no, yung parating na plenary vote ng buong House of Representatives, ano. Base sa schedule, base sa balita, posible daw po ito'y mangyari ng Lunes sa Mayo 4 na, no. Akto, timing, birthday ko yan Advance happy birthday, attorney. Ay, thank you. Okay, so yung constitutional requirement kasi, no, na nasa Section 3, Paragraph 3 ng Article 11 ng Constitution, kailangan kasi ng boto ng kahit at least mga 1/3, no? Isang katlo, 1/3 Yes. ng lahat ng membro ng House para ma-transmit yung articles of impeachment sa Senado. Yan po ang nire-require, no? Sa kasalukuyan, ang House po natin ay meron pong, if I'm not mistaken, 306, basta 300 plus na membro. 318 po. 318. 318, okay. So, kailangan ng 1/3 noong boto na yon, no? Pero kasi, no, base dun sa 53-0, no, na unanimous vote ng Committee on Justice, pati dun sa nakaraan nga na suporta ng mahigit na 200, no, na membro noong moves noong 2025. Pagdating din sa impeachment, medyo mukhang malinaw na yung yung Mukhang mai-impeach na naman siya sa possibility Kamara. na maaabot yung required na threshold, no? Ngayon, kapag na-transmit na yan sa Senado, naiakyat na sa Senado, papasok na naman po dito, no? Isang portion na naman po ng same article, Section 3, Paragraph 4 naman po ng Article 11 ng 1987 Constitution, yung tinatawag na forthwith Yes. clause, napakainit niyan no? Napakainit niyang naging issue na yan, napakarami ring naging interpretasyon. Well, ang sinasabi niya, no, ito kasi ay nagtatakda siya na yung Senate trial ay dapat magsimula agad. Yun naman po talaga ang ibig sabihin ng forthwith. Kapag naiakyat, magsimula agad. No? Ngayon, well, sinasabi naman din ni Senate President Tito Soto, no, na handa naman daw yung Senado kung sakali, no, na mag-convene bilang impeachment court kahit pa dun mismo sa araw ng Mayo 4 kung magawa nila, no? Yes. Ngayon, pero tandaan din natin, medyo meron pang isang mahalaga dito kasi na nuance, no? Kung yung verified complaint, no, na nakalakip yung endorsement ng excuse me, ng 1/3 ng lahat ng membro ng House, automatiko ito na nagiging articles of impeachment So wala nang kailangan pang committee vote. Yes. Oo, kasi ayon dun sa Section 3, Paragraph 4 nung Article 11 ng 1987 Constitution, yun ang nakalagay, no? Pero kasi sa kaso na to, pinili, no, na idaan muna ito sa committee level, sa Committee on Justice, no? Na siya na rin nagbukas nung tanong kung nag-overstep nga ba yung committee o hindi, no? O kayo na po ang humusga diyan. Pero meron po kasing ilang mga arguments na parang kinuha yung oportunidad para mag-grandstanding lang, Yes, may Meron mga batikos po- na ganyan. Oo, may mga ganung batikos na tipong siguro mga subject for re-election ang mga ito. Oo. Kaya naman na kumbaga ang term ng iba'y bida-bida. Kaya, attorney, may mga comment din na parang itong pagdinig may kinalaman sa 2028 elections. Lalo na Well, nag-announce si VP Sara na tatakbo siyang pangulo. It's highly probable. No, highly probable. Talagang ang maganda lang kasi talaga dito dapat mag-isip din naman tayo, no? Kung ito bang proceedings na ito ay para ba talaga sa interest ng taong bayan o para sa personal na interest ng iilan. No? Kaya naman na napakarami ng mga point of view, no? Nevertheless, so far nasa stage tayo kasi na ito yung dapat
abangan, no? Yung mga mangyayari pa. Oo. Okay. Kahapon, attorney, nabanggit natin yung forthwith. Kahapon yung Supreme Court naglabas po siya ng paglilinaw ukol po doon sa salitang forthwith kasi may mga naghahain ng petisyon na nagsasabi na dapat atasan ng SC yung Senado na agad-agad aksyonan itong articles of impeachment. Pero sabi po ng SC, ang forthwith daw po hindi nangangahulugan ng agarang aksyon, hindi literal na right now o agad-agad. Ito daw po yung nangangahulugan na dapat kumilos sa loob ng reasonable time. So, ano po ang inyong masasabi dyan, attorney? Well, pagdating sa reasonable time, we have to consider so many factors. Like for example, lahat ba talaga ng mga papeles na i-transmit na? Yung attendance ng ating mga senador, diba? Well, in essence, yung reasonable time siguro ay hindi naman yung delayed na delayed. Pero I mean, andun yung sense of urgency. Pero yung last yung sa ilalim naman ni Senate President Chis Escudero, maituturing bang reasonable time, attorney, yung hindi nila agad pag-aksyon forthwith doon sa articles of impeachment ni VP Sara? Well, kung titignan natin yan, no, yung nangyari in the past na binalik ng Senado kasi opinion daw po at that time ni former Senate President Chis Escudero ibalik muna sa HOR para alamin kung meron nga bang kulang o kumpleto. Yes. No. Nahati actually ang legal community diyan no? Some are saying na dapat din nagsimula malinaw naman ng konstitusyon. Forthwith. Dapat agad-agad. And marami din namang nagsabi na yun daw naging move na yon ni former Senate President Chis Escudero teka, sumobra yata kayo. Wala naman sa mandato na magbalik. Di ba? Titignan yung evaluasyon. Pero nevertheless, hindi tayo yung para humusga dyan, ano? Oo. Yes. Pero yun nga, it raises several issues and concerns. No? And some would argue, parang yan din siguro yung nagpakita ng mga political colors o political signs. Yes. No? Kung kanino ba yung kampihan na. Kung bakit dumating tayo sa punto kung laro ito, kampihan na. Sino bang kakampi? Yes. No? Medyo nahati tayo dyan. Yung naging action ba, naging proseso ng House Committee on Justice dito po sa impeachment complaint ni VP Sara, maaari ba itong questionin ng kampo ng pangalawang Pangulo sa Supreme Court, attorney? Oo naman, definitely. Maaari itong questionin talaga. In fact, sinusubukan na nila itong questionin, no? Yung constitutional basis kasi ng Korte Suprema, no, para tignan, no, or busisiin, no, itong mga issue na to, nakapaloob rin po ito kasi sa konstitusyon natin. Sabi po dun sa Article 8 Section 1 po ng 1987 Constitution, mayroon po tayong tinatawag ditong expanded judicial jurisdiction, ano? Okay, nagsasabi nito basically na yung judicial power, no, na sumasaklaw doon po sa duty, no, ng Courts of Justice para po isettle yung mga actual na mga kontrobersya. And also, of course, to determine whether or not meron po bang nangyari na grave abuse of discretion, 'di ba? Yes. Sa kahit anong sangay po ng gobyerno. Ngayon, in the past, no, meron pong ilang mga rulings na rin ng Supreme Court patungkol diyan, ano. Yung Supreme Court in one case, no, if I'm not mistaken, Francisco versus HOR, this was I think a 2003 case. Yung Korte Suprema po, kinilala po nito yung kapangyarihan, no, na magsagawa ng judicial review pagdating po sa mga impeachment proceedings, no. Pero limitado lamang po ang konteksto, ano? Kasi kung mayroong malinaw na paglabag po sa konstitusyon, dapat doon lamang siya, no? Yes. Kung may malinaw nga bang paglabag. Ngayon, kung naalala nyo, dito na nila kasi pinahinto yung pangalawang impeachment complaint naman, laban naman kay Chief Justice Davide. Opo. No? Kasi meron daw na labag na 1-year ban, no, pagdating sa pag-initiate ng ng mga impeachment cases. Pero
Meron din tayong jurisprudence diyan, no, nung panahon po ni Ombudsman Gutierrez, no, mga 2011 naman ito, no. Tinanggihan naman to actually ng Korte Suprema, no, napigilan yung impeachment ni Ombudsman Gutierrez, no, kasi tinuring na political question eh. Ito, kumbaga hindi siya justiciable, yung political, no. So ngayon, ang hamon ngayon ng hinaharap, no, yung hamon na hinaharap ng kampo ni VP Sara, kailangan mapatunayan nila, no, na meron nga talagang grave abuse of discretion, no. Hindi lang simpleng pagkakamali sa proseso, kundi yung isang paglabag ng halos walang legal na basehan. Yun yung challenge sa kanila, no. Yes. Kung yun nga bang pagkilos ng komite ultra vires o lampas sa kanilang mandato, kung pwede ba to na maging batayan, no? Pero mataas kasi yung requirements, no? At yung kasaysayan kasi natin, yung mga cases na decided ng Supreme Court, nagpapakita to sa sa pag-aalangan paminsan ng Korte Suprema na manghimasok sa impeachment proceedings, Yes. no? So depende talaga sa stakes, no? Depende. Oo, yan. Nabanggit nyo yung panghihimasok, attorney, no? For sure, kapag nagsampa na naman ng reklamo ay yung kampo po ni BP Sara, lulutang na naman yung usapin ng separation of power between House of Representatives and the Judiciary or Supreme Court na magre-result po sa constitutional crisis na nabanggit nga noong mga nakaraan. Well, ang nagiging pattern kasi dito, no, kapag kaliwat kanan yung pag-question, no, ng mga institusyon ng gobyerno, sa totoo lang yung impact, for me, this is my personal opinion, yung impact ay matindi in a sense na nagkakaroon kasi ng matinding mga pagdududa or doubt yung taong bayan pagdating sa sarili nating mga institusyon. No? Dito sa side ng executive, sasabihin, talagang kulay politika ito. Pagkatapos naman, sa side naman ng legislative, merong ilang mga opinion sinasabi na, teka, siguro kaya sila kumikilos ng ganyan kasi ito ay mandato ng ehekutibo, no? Ito ang direksyon na pinupuntahan. And then, sa side naman ng judiciary, naku, bakit kaya ang tagal-tagal naman nilang umaksyon? Napakarami na lang nangyayari. But we also have to understand there are processes, no, that must be followed. And in this process, kapag kaliwat kanan talaga, no, yung mga pag-question sa mga roles ng branches of government, nagke-create ng doubt sa institutions na ito, which is hindi dapat. No? Kasi tayong mga mamamayan, no, dapat po kasi yung mga sangay, no, ng gobyerno, executive, legislative, judiciary, ang idea po dito ay dapat natin silang pagtiwalaan Yes. 'Di ba? Yung po sana yung ideal. Kaso nga lang siyempre kapag medyo nahahaluan na po ng politika, medyo hazy na, medyo hazy na. 'Yon. Yes. Nagsampa po ng kasong kriminal si Attorney Manasseh Carpio laban po sa BSP AMLAC officials dahil po sa anyay illegal and felonious public disclosure of confidential bank records nilang mag-asawa. May choice ba ang BSP or AMLAC ngayong pinasabi na po ito sa kanila? Well, ito yung isa sa mga pinaka-interesting at the same time medyo controversial na legal debate sa kasong ito. Gaya nung pinaliwanag ko kanina, yun mabalik tayo dun sa era of impeachment case, 'di ba? Medyo nandun tayo Ano ba ang titimbangin natin? Yung bang privacy ng tao? 'Di ba? Yes. O yung interest ng House Committee, no? Pero meron kasi tayong mga ilang magkasulungat na posisyon na parehas na mayroong constitutional and statutory basis. No? I've also been following the news dun sa side ni kampo ni Attorney Mans Carpio, no? Sa side niya, ang argument niya, yun po kasing Anti-Money Laundering Act, no, of 2001, nagsasabi po na yung pong AMLC, pati po yung mga membro nito, no, ang sinasabi shall not in any way
disclose any information in any manner. Malinaw po yung batas, walang statutory exemption. Kumbaga, kung ang intention po ng batas merong exemption, dapat nakalagay na. Pero wala Oo. no? Sabi shall not in any way disclose any information in any manner. The operative word is any. Diba, no? So, walang statutory exemption para sa isang congressional na sabina yung nakasulat doon sa batas. Tsaka bukod dito, yun din kasing Republic Act 1405 o yung act prohibiting the disclosure or inquiry doon sa mga deposits ng mga banking institution, yung bank secrecy law, nagtatakda naman ito na yung mga deposito absolutely confidential in nature, Ngayon, kung gusto ng Kongreso ng exception, dapat sinulat nila yun sa batas, no? Yes. Hindi kasi medyo sapat na i-claim lang ng Kongreso na may inherent power itong gawin, no? Ngayon, sa kabilang side naman ng HOR, different personalities ng House of Representatives, they are arguing na yung kapangyarihan po ng House of Representatives na mag-initiate ng impeachment ay isa pong constitutional power, Sabi po sa konstitusyon. Ngayon, kasama daw po dito sa inherent power na to na yung bawat legislative chamber, may power na magsabina ng ebidensya bilang bahagi ng kanilang constitutional function, Ito pong argumento na to, isa daw po ito sa kapangyarihan na nagmumula sa konstitusyon na mas mataas kaysa sa isang Republic Act. Pero ito po yung napaka-critical dito. Tandaan po natin, gaya ng nasabi ko kanina, si Atty. Manscarpe po ay isang private citizen. Yes. Okay? Hindi po siya isang impeachable officer. Yan po yung pribadong mamamayan, Ngayon, yung protection po kasi ng constitutional powers, ng Kongreso, ay pangunahin po yan na para sa mga opisyal na inaakusahan. Tandaan natin yan, ha? Ang pagbubukas kasi ng bank records ay isa pong, yung gusto nilang buksan, ito po kasi pribadong tao. Kasi kahit asawa pa siya ng respondent, asawa pa siya ni VP Sara Duterte, kung wala namang court order, nagdudulot ng mas matibay na legal na argumento para sa side ni Atty. Carpio, na maaaring magtagal bilang isang seryosong data privacy and bank secrecy issue, So ito yung mga dapat nating tignan, Tandaan natin yung personalities and we're very technical about it kasi depende po talaga yan sa tao kung kanino natin ito gustong ipataw. So may kanya-kanya pong points of view dito. Pero hayaan na lang po natin na mag-decide dyan ng korte at yung pong mga authorities na dapat mag-decide. Pero yan po yung kanilang mga sides ng dalawang kampo. Dito po sa Pilipinas, kung sakasakali, attorney, magiging first time sa atin pong kasaysayan na isang vice president yung mai-impeach. Ano po ang mangyayari sa impeachment sakaling mag-step down na lang ang pangalawang pangulo kaysa habang buhay na hindi siya makatakbo sa elected positions? Napakagandang tanong yan. So, kung sakasakali ba na mag-resign. Umatras na lang siya, mag-resign na lang siya, matatapos na lang ba? Napakagandang tanong yan, Isa sa mga highly debated na tanong. Some would argue na siguro hindi na dapat mag-participate dyan. Kaguluhan lang to. And then on the other side, hindi, ilaban natin. Pero kasi, medyo mayroong gray area ito, doon sa ating batas na hindi kasi malinaw na nasasagot talaga ng 1987 Constitution. It's really up for debate, If we recall, noong panahon ni Ombudsman Merceditas Gutierrez, di po ba nag-resign siya? Yes. Nag-resign siya noong araw. Tapos si COMELEC Chairman Andy Bautista naman, diba? Umalis din yan noong 2017, Parehas silang matapos, na sila ay ma-impeach, ng House of
representatives, no? Pero bago pa man kasi magsimula yung trial sa Senado, pinili po ng Senado na wag nang ituloy yung trial, no? Mm. Kasi nag-resign sila eh. Opo. Idiniklaro na lang nila na yung kanilang sarili bilang mga functus officio, no? Ibig sabihin nito, natapos na yung layunin ng impeachment court dahil ang opisyal wala na sa pwesto. Kumbaga ano pang itatry natin dito wala na. Mm. 'Di ba? Kumbaga aanin panda mo kung patay na kabayo. Parang gano'n. Ngayon, i-consider din natin 'to. Sabi din kasi doon sa section 3 no ng Article 11 din po nung 1987 Constitution, malinaw kasi na nagsasabi na judgment no in cases of impeachment shall not extend further than removal from office and disqualification to hold any office under the Republic of the Philippines. So kumbaga po, meron pong perpetual disqualification na hiwalay at may karagdagang parusa na hindi lang basta removal. So ano ba 'yon, no? Ayon po kasi no sa ilan nating mga legal experts, no, kahit daw po kasi mag-resign pa si VP Sara, maari pa rin kasing ituloy nung Senado yung trial para resolbahin yung issue ng perpetual disqualification. Kasi ito po isang constitutional issue na hindi naayos po ng simpleng resignation, no? Supported din to ng ilang mga legal experts na nagsasabi na kung maaaring mag-resign na lang ang isang official, no, para makaiwas sa disqualification, ito ay nagbubukas actually ng isang loophole, no, na malinaw na hindi naman intensyon nung ating mga constitutional framers, no. Ngayon, para tuloy sa mga nagnanais na tumakbo no sa pagka-pangulo or kung anumang public office, yun pong perpetual disqualification no mas malaki siyang alalahanin kaysa sa removal. Oo. No? Ano siya isang matindi na concern Bukod dito, siguro side ni VP Sara, kahit maari siyang mag-resign, pero sabi kasi ng Constitution, malinaw din na sinasabi po kasi na yung convicted party no ay nevertheless liable and subject to prosecution, trial, punishment according to law. Ibig sabihin, yung mga kasong kriminal po sa ombudsman sa Sandigan Bayan ay pwedeng magpatuloy. No. Bukod din po doon, kung naalala ninyo yung pagpapardon nung panahon kay Erap, kay President Erap, no? Merong pardon sa kanya, pero naging Manila mayor siya. Yes. Diba? Nakatakbo pa Kasi siya. nga, meron daw pardon Diba? Kahit naman meron daw naging pagpataw sa kanya. So, medyo gray area siya, no? Hindi pwedeng basta-basta o ganun lang kadali. Kasi although mag-resign siya, merong mga bagay na maaaring magpatuloy dito. No? Yun lang yan. Dito sa Pilipinas, attorney, parang palagi tayong may nai-impeach na leader o opisyal ng pamahalaan. Ano pong implikasyon nito sa ating bansa, sa leadership and governance po ng ating bansa? Napaka-timely no ang obserbasyon na yan, no? Parang tayong nag-i-impeach na lang lagi kaliwat kanan, ano? Yes. Oo. Laging na may na-impeach na leader, opisyal ng pamahalaan, ano yung implications? Ang pundasyon rather ng lahat ng ito, pakatandaan po natin that public office is a public trust. Ano? Ang public officers po, ang mga empleyado no ng ating gobyerno, must at all times be accountable to the people, no? Dapat pagsilbihan po na mayroong utmost integrity, responsibility, loyalty, efficiency, basta lahat na po, no? Ng magandang pagseserbisyo, at bukod din po doon ay dapat mamuhay ng mga modest no o payak na pamumuhay, no? Ngayon, ang impeachment po kasi isang konstitusyonal na instrumento para ipatupad po yung prinsipyo na yan. In fact, hindi dapat katakutan yan. Sa isang banda, pinapatunayan din naman ng ating impeachment process no dito sa ating bansa na walang sino man yung nasa taas ng batas Yes. There is no sacred cow. Kumbaga, wala tayong sinasanto. In fact, kahit yung
pangalawang pinakamataas na opisyal sa bansa, si VP Sara, talagang maaaring makasuhan dito, no? Ito po ay isang tanda, no, na ito ay isang galaw po ng demokrasya, no? Mayroon po tayong mekanismo para po panagutin yung mga opisyal alinsunod po sa ating konstitusyon, sa ating batas. Pero sa kabilang banda po kasi isipin rin natin, kapag ito pong proseso na ito naging isang instrumento for political warfare, kumbaga na-weaponize ang proseso, itong proseso ng impeachment, lalo na kapag nakakabit po siya sa parating na eleksyon, nararamdaman po ng publiko na itong mga institusyon maaaring ginagamit para sa personal o Interest. political na mga interest, no, na mga layunin kaysa po sa tunay na accountability. So it sends various messages, no. Ito po nagdudulot ng tinatawag nilang institutional fatigue. Meaning pagod na po yung taong bayan sa walang katapusang paglalaban ng mga politiko. In fact, yung iba nga wala nang pakialam dun sa nangyayaring kaganapan. Correct. Oo, wala na kasi pagod na. Eto na naman tayo. Oo. Kumbaga, Paulit-ulit na lang. paulit-ulit na lang. Sorry for the term, same shit, different day. Yes. Parang ganun lang. No? So ngayon, ang hamon ngayon nito sa ating bansa, matiyak natin na sana yung impeachment, manatili naman sanang isang constitutional check, hindi isang political weapon. No? Kasi dapat nating alalahanin na yung mga framers ng 1987 Constitution, sila yung nakaranas ng diktadura . So, nais nila siguraduhin sana na yung boses ng taong bayan, ayon po sa konstitusyon, magsasabi na yung sovereignty, resides in the people. And all government authority emanates from them, no? Sana po ito'y palaging pinakamataas na kapangyarihan ng ating bansa para sa tao, hindi po para sa iilan. Maraming salamat, Attorney, sa pagsama po sa amin ngayong umaga. Siguro bago na lang po namin kayo bitawan, ano na lang po yung mensahe ninyo sa publiko? Ano ba yung mga dapat bantayan ng publiko dito po sa impeachment proceedings na ito? Okay, ano ba yung mga dapat nating bantayan dito? Napakarami, no? Pero siguro i-try natin na i-narrow down, no? In my view, mayroon tayong tatlong pangunahin na bagay, no? Tatlong bagay na dapat bantayan natin dito, no? Ng bawat mamamayang Pilipino. At lahat naman po ito is based on our constitution as well, no? Una, due process, no? Sabi po kasi sa constitution natin, excuse me, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Narinig nyo na po yan. Ano po? So, kahit sino pa yung inaakusahan, kung vice president man yan o simpleng mamamayan, ay mayroon pong karapatan na marinig at maipagtanggol ang sarili na garantisado po ng saligang batas. Dapat nating bantayan kung yung proseso po ba ay patas at maayos. At kung ang respondent po ba rito, in case of VP Sara, nabibigyan ba siya ng sapat na pagkakataon para maipresenta ang depensa lalo na sa Senado? Well, some would argue na hindi naman nag-participate Hindi nga pumupunta sa House Committee on Justice si VP Sara. Pero isipin din po natin, yun nga po bang House Committee on Justice ang tamang venue para magkaroon ng full-blown trial? 'Di ba? Yan ang isa sa mga palaisipan natin, no? So due process, mabigyan ba ng tamang pagkakataon, tamang lugar para depensahan ng kanyang sarili, no? Pangalawa po, tandaan po natin yung separation of powers, bantayan po natin ng maigi yan, no? Sa Constitution po kasi natin malinaw po sa papel, no? Ang bawat sangay ng ating gobyerno po, ang House of Representatives po ang mag-i-initiate. Ang Senado po ay magta-trial, no? Kapag lumampas po kasi yung alinman dun sa kanila, no, sa kanilang mandato, tulad po ng mga tinatawag na ultra vires na pagkilos, yung lampas po. Ito po kasi medyo banta po kasi ito sa ating constitutional order .
No? Yung balanse po ng kapangyarihan, hindi lamang po siya para sa mga opisyal, no? Ito po para sa proteksyon ng lahat ng mamamayan. Yun po sana yung isang alang-alang natin. Malinaw naman po yung konstitusyon. Kaya po hindi ko malaman, lagi pong open for interpretation. When in fact, dapat, sa judiciary dapat nire-resolve ba yan Di ba, no? Pangatlo, yung independensya po ng Senado, no? I'm sure our senators, magagaling po na mga tao 'yan. Nailuklok po 'yan dahil mayroon po silang unique perspective, no, ng Pilipino, ng mamamayang Pilipino pagdating dito, no? So sabi po ng konstitusyon, inaatasan po ang Senado na ang mga senador natin ay manumpa bilang mga hukom ng impeachment court, no? Dapat nating bantayan kung sila ay kumikilala ng prosesong ito, na sila bilang mga tunay na hurado o magiging instrumento lamang ba sila ng political alliances bilang paghahanda sa 2028 elections. Ito yung sinasabi ko kanina na, nako, mukhang magkakaalaman na naman pagdating sa kampihan. No? Kampihan na. Yes. Nagbibilangan na sila ng numbers. No? Or, ito nga ba talaga ay more? No? More than personal interest. Does it really serve the Filipino people's interest? Diba? Siguro maidagdag ko pa. Ang dapat bantayan po ng mamamayang Pilipino yung pong privacy pati po bank secrecy. Kasi medyo alarming no? Pagdating po sa mga pribadong mga individual. Yun po kasing desisyon, no, sa kasong ito, no, pagdating po dun sa AMLA law, no, yung anti-money laundering, sa bank secrecy law, medyo magkakaroon po kasi ng ng pangmatagalang epekto sa privacy rights ng lahat ng Filipinos no? Kung maaari pala na ihayag ng isang committee yung financial records ng kahit sinong private citizen nang walang court order, may implikasyon po sa lahat. 'Di ba? Ganun lang po ba yung kadali? 'Di ba? We must remember there are laws that are in place. No? So, yan yung mga dapat nating tandaan, no? Ito yung dapat nating abangan. Okay. Ngayon, in closing, bukong masyadong mahaba na yata yung ating interview. Pero pasensya na, medyo napasarap ako ng marami rin naman po kaming natutunan, attorney. Oo, pero yun nga, para naman po ito sa ating mga kababayan. Siguro po, ito, pakatandaan po natin ito. 2026 na po. Sa panahon po na ito, halos lahat ay may access na sa internet. Kahit nga yung mga nasa bundok, mayroong content creator Meaning may access sa internet. Ibig sabihin po niyan, meron na po tayong access sa kaalaman. Magsa-search lang tayo. 'Di ba? Andito tayo sa panahon ng information and technology. At kung pipiliin po natin na tayo yung mahuli sa balita, sa kaalaman, desisyon na po natin yon. Pero kasi pakatandaan po natin, ito pong pinag-uusapan ngayon dito, hindi lang naman po ito simpleng simpleng away ng mga political alliances. Ito po ay isang hamon para sa ating bayan kung saan tayo papunta, saang direksyon papunta, no, ang ating gobyerno, ang ating bayan. So dapat po tayo maging mapanuri. Gamitin po natin ang information and technology na nasa access na po ng maraming tao para maging mas mapanuri. Okay? Tandaan po natin na yun pong pagiging mapanuri, responsibility po natin yan bilang mga Pilipino. Okay? Hindi po natin yan pwedeng iasa. 'Di ba? Na kesyo sinabi ng ganito, sinabi ni ganyan, na ganito, ay naku, malamang totoo nga. Dapat magberipika po tayong personal. Okay? Kasi ang sabi nga po, ang taong naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. No? So yun po, maging mapanuri po tayo para po ito sa ating bansa. Hindi lang po ito para sa interes ng iilan, pero para po ito sa lahat. Yun lang po. Maraming salamat, Attorney RB, sa pagsama po sa amin ngayong umaga na ito. Yes po, maraming salamat po. Sana maimbitahan po tayo muli. Yes po. Okay po. Sige, good morning po pala sa wife ko. Opo, pati po dun sa mga taga Juan Sumulong, number 169 po. Ayan, good morning po sa inyo.
Maraming salamat, Attorney R.B. Buenaflor, litigation lawyer at political analyst.